Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw. Pero hindi naman talaga yan ang totoong nangyayari. Ano nga ba ang corporal punishment? Bakit nga ba ito nangyayari? Ano ang epekto nito sa mga bata? Malaking issue nga ba ito? Oh no! Ang pagpaparusa sa mga bata gamit ang pananakit, pamamalo at pamamahiya ay matagal nang nauso sa ating kasaysayan. Ito ang corporal punishment. Ang corporal punishment ay isa ng malaking issue sa buong mundo na matagal nang pinagdedebatihan kung talaga bang may naiitulong ito upang magkaroon ng mabuting asal ang mga bata. Corporal punishment. Ang corporal punishment ay galing sa Latin word na corpus. Ibig sabihin ay body. Sa madaling sabi, ito ay punishment to the body meant to cause pain. Oh no! Halos lahat sa atin ay nakatikim na ng corporal punishment. Kadalasan itong binibigay sa ating mga tahanan o sa mga paaralan. Ang mga biktima nito ay kadalasang tinatamaan ng mga long wooden stick, kagaya nito, ruler, o ano pa mang bagay na mag-iwan ng latay kapag dumampi sa ating mga katawan. Maaaring sa kamay, sa palad, o sa ano pa mang parte ng ating katawan. Kadalasan, sa bahay nagaganap ang unang corporal punishment natin. Ang mga magulang natin ang nagdidisiplina sa atin kapag tayo ay sobrang kulit. Magaan lang ang pagpalo sa atin at di nagmamarka, kaya masasabing ito ay paraan lang ng pagpapakita nila ng kanilang pagmamahal. Sa paaralan naman, ang corporal punishment ay ginagawa ng mga teachers, professors, o principal, lalo na sa panahon magulo ang klase. Marami ng mga naitalang ganito ang pangyayari simula pa noong panahon ng mga Kastila. Pamamalo, paninigaw at pang-aabuso ang ilan sa mga ito. Oh no! Maraming paraan ng pag-execute ng corporal punishment. Ito ay maaaring physical o verbal. Kung physical ang pag-uusapan, dito pumapasok ang pagbubugbog, pambabatok, pananampal, pangungurot, at pananambunot sa mga bata. Ang mga ganitong uri ng pagpaparusa ay nagdudulot ng mga pasa at bugbog sa katawan. Yun po ang experience ko. Kasi yung po parents ko, hiwalay na sila. So, meron po akong stepmom. Tapos, ano po, ang sungit-sungit niya, kapag po umuwi siya sa bahay, na mainit yung ulo niya, bigla na lang niya akong sinasampal. Kahit wala naman akong ginagawang masama, or kahit wala naman akong kasalanan. Tsaka, kapag may inutos siya sa akin na hindi ko kaagad nasunod, nagagalit agad siya sa akin. Tapos, minsan sinasabunutan niya ako or kinukurot. Basta lagi niya, para sa kanya, ang sarap-sarap ng pakiramdam ng nananakit. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, yung kapatid ko, one time, umuwi siya ng late sa bahay. Tapos, nagalit agad yung stepmom ko. Tapos, sinampal siya ng maraming beses. Tapos, ikinulong pa siya dun sa kwarto. Tapos, hindi siya pinapakain. Yun. Ganun siya.
Maaari rin sa pamamagitan ng pamamalo ang pagpapakita ng corporal punishment. Maaaring itong gamitan ng belt, stick, o ruler na nagre-resulta sa mga sugat-sugat na katawan at puro pasang mga balat. Yung tatay ko kasi, basenggero siya. So, kapag uuwi siya ng bahay namin, lagi siyang lasing, tapos yung gabi yun, parang inaraw-araw na niya yung pag-inom. Tapos kapag natatatnan niya kaming gising, o kaya kung ano yung mga ginagawa namin, bigla-bigla na lang siya kukuha ng sinturon, tapos hampasin niya kami, lalo na kapag may inutos siya tapos hindi namin susundin. Kami magkakapatid yun. Minsan, kapag wala siyang hawak na sinturon, kung ano yung mahawakan niya, yun yung ihahampas niya sa amin. One time, kumuha siya ng hanger, tapos nung hinampas niya dun sa kapatid ko, nagkaroon ng lamat na hindi ka na mabalo. Tapos, meron ding instances na kumuha siya ng monoblock chair, tapos hindi ka na niya ihampas sa amin dahil sa hindi namin nasunod yung gusto niya na bumili ng beer para pang-inom niya. Pamamahiya naman ang isang paraan ng corporal punishment. Dito, sinisigawan ang bata, pinaghuhubad, at ginugupitan ng buhok sa harap ng maraming tao. Lahat ng ito ay ginagawa sa mga bata para na sa ayon sa kanila ay matuto ang mga ito. Naka-experience ako ng pamamahiya noon sa school ko somewhere in Tondo. Yung mga teachers doon, masyadong brutal sa actions nila, walang control through sa students. One time, exam, tapos parang may nalaglag ako sa sahig. Pinulot ko siya, parang papel, tapos pinagbintangan ako ng teacher ko na kodigo daw yun. Then, ginawa niyang parusa, ano niya sa akin yung paper, open niya yung mouth ko, then nag-crumple siya ng paper, then sabi niya, yuyain ko daw. Tapos, ayun, then ginawa ko. Then syempre, di ko naman nilunok. Tapos, yung isang classmate ko naman, na ganun din yung case, ang ginawa ng teacher namin, pinaano siya ng chalk, pinanguya. Ayun, tumakbo siya sa CR, tapos doon niya dinura. Ganun. Pero, tama ba naman mga ganitong gawain? Ang corporal punishment, lalo na kung sa bata, ay maaaring mag-cause ng trauma, kababaan ng dignidad, at katatakutan. Maaring ang bata ay matakot na gumawa ng mga bagay dahil baka maparusahan ito at tumatak sa isip nito na tama ang pagpaparusa dahil ito ang nakalakhan niya. Oh no! Sa Pilipinas, may mga batas na lumalabas na naglalayong protektahan ang mga kabataan laban sa pang-aabuso. Strikto ang batas natin laban sa mga ganitong pangyayari. Ang problema lamang ay ang kakulangan sa pagpapa-implemento nito. Sa Australia, mahigpit ang mga batas kaugnay sa corporal punishment. Mayroon silang Declaration of Rights of the Child na naglalayong protektahan ang kabataan laban sa anumang pamamaraan ng abuso. Pinapayagan ang mga pagpalo, pero hindi dapat ito mag-iiwan ng latay sa balat at dapat ay hindi matindi. Sa ilang bahagi ng mundo, pinagbabawal ang corporal punishment. Kahit na ang mga magulang ay pinagbabawal ng paluin ng kanilang mga anak. Oh no! Maaaring maging solusyon sa corporal punishment ay ang taong pagbibigay ng kaukulang parusa. Parusa ng tao at hindi makahayop na gawain. Maraming mga institusyon sa ating bansa na tumutulong sa mga biktima ng corporal punishment. Kung meron kayong mga tanong, suggestion at komento, pakibisita ang www.abadodi.tk. Kung meron kayong